Hello mga kababayan, sa lahat po ng mundo, bumabati ako sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, saan man po kayong sulok na nandoon sa mundo na ito. Nandito po ako, binabati ko po kayong lahat ng magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Okay po? Siya nga po pala, ako po si Mami Julie, na kung tawagin po, at naninirahan po ako dito sa Japan. And I stay here for almost 31 years na po. So, ginawa ko po ang YouTube channel na ito para po makapagbigay po ako ng mga sharing. So, iba't ibang klaseng sharing po ang mga gusto kong i-share sa inyo. Maraming bagay po akong gustong iparating na sana naman po ay makakapagbigay ng magandang kaliwanagan o magbigay ng kalakasan or either makapulot din po kayo ng magandang mga idea. So, yan po yung aking ginagawa dito ngayon sa aking YouTube channel na ito. So, sa oras na ito, gusto ko lang po talaga na makapag-share ngayon ng dahil malapit na po kasi yung Valentine, di ba? So, ang i-share ko po sa inyo ngayon is about love. Ganyan. Yan, heart na heart. Heart na heart talaga. O yan, heart na heart. So, yan po. Ibinigay po sa atin ng Panginoon yan, yung salitang mag-ibigan kayo sa isa't isa, di ba? Love one another. So, yan po, nasulat po yan sa 1 John 4:11. Nakita po natin yan sa banal na aklat po yan, nakasulat po yan, yung 1 John 4:11. Yung mag-ibigan tayo sa isa't isa. So, alam po ba ninyo, yung love na yan ay napakahalaga po yan. Yan po ay sinabi po ng ating Panginoon. Yung pinakamahalagang utos niya po yan. Yung mag-ibigan tayo sa isa't isa. Yan po. Kung wala ka kasing pag-ibig sa kapwa mo, you are nothing. Parang hindi ka ba nabuhay dito na yung ibig sabihin wala kang sinabi kumbaga sa kwan dahil wala ka nga kasing ikaw yung taong walang pakialam, ganun. So kung meron tayong pag-ibig sa ating kapwa, ma-feel po yan ng ating mga ibang mga nakakasama natin sa ating buhay, yung mga magulang, mga anak, mga apo, lahat yan, mga nasa kapaligiran natin, maging sino man yan. Kung may love po tayo, grabe, umaapaw din po ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Ganyan po ang ng spirit ng love. Alam nyo, eto, halimbawa na lang po ito, may share lang po ako sa inyo about po doon sa mga napapanood ko po mga vlogger, si katulad ni Basel. Isa siyang Syrian. Kung tawagin siya is Hungry Wanderer. 'Di ba? So, isa siya sa mga vlogger na talagang masasabi kong full of love ang kanyang heart. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Sa Pinas po yan. Napapanood ko po siya sa YouTube. At talagang nai-inspired ako sa kanyang ginagawa. Talagang nakikita ko yung nandun yung love na pagbibigay niya sa lahat ng mga taong nangangailangan. Actually, hindi naman lahat, ibig sabihin. Pag meron siyang mga nakikita na talagang kailangan na tulungan, nandun talaga siya. Nandun yung kanyang heart na talagang tumulong siya. At hindi lang siya, marami. Meron pang mga iba dyan. Nandiyan si Tekram, yung tawag ni Mr. Ramil Manalastas yan. Kababayan ko pa yan, nandun pa yan, pareho kami mga taga Bulacan. So, nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon kasi merong mga ganyang good Samaritan siyang ginagamit. So, yan yung sinasabi ko na ang Panginoon, He is using a person para magkaroon ng purpose siya sa mga tao na ito. At yun nga yung na dahil doon sa love niya, sabi nga ng Panginoon, spread mo yung love na yan. So yan, nakikita ko yan na ginagawa po nila yan. Marami dyan ako napapanood, sila Pugong Biyahero, sila Bal Matubang, nadadaanan ko lang naman po yan pagka yung nakikita ko lang sila sa sa mga YouTube channel, So, sabi ko,
ang galing naman, sabi kong gano'n, ang mga ginagawa ng mga tao na 'to, talagang open ang kanilang heart sa pagtulong sa ating kapwa. At talaga namang maging yung mga tao na ginagamit pa rin ng Panginoon para magbigay ng tulong at sila lang po yung naging daan para tumulong din sa kanilang kapwa. So, that is God. Sabi nga, kumikilos siya para makatulong din yung iba. Gumagamit siya ng mga tao para matulungan yung mga taong nangangailangan. So, yan po yung ibig sabihin ng love. Di po ba? Kasi kung wala tayong love, hindi natin magagawa yan. Hindi natin maanong magbigay kasi dahil sa wala nga tayong love, nagiging sakim. Nagiging sakim tayo sa ating sarili, nagiging makasarili, yung parang ayaw nating magbigay, ganon. So, yung mga ganon, yung po yung mga walang pag-ibig sa kapwa. Di po ba? At saka hindi lang naman din po ibig sabihin ng pag-ibig sa pagbibigay lang. Maraming bagay din po. Yung pag-ibig po maraming nilalaman niya. Yung pagdamay. Pagdamay na ibig sabihin yung halimbawa meron tayong tao na o kaibigan or either kamag-anak dyan na nangangailangan ng mga panalangin or pagdamay na kailangan nila ng advice, ganun. Yan din po ay isang part ng love yan sa ating kapwa. Yung maintindihan natin ang sitwasyon nila. Kumbaga sa na sila yung mga taong nangangailangan ng kalinga, na sana mabigyan natin sila ng magandang mga advice, damayan natin sila. So yung pagdamay po, isang part din po ng love yan. Kaya napakahalaga po na mayroon tayong pag-ibig sa ating kapwa upang maranasan din natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. So, ganyan po talaga ang tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos. So, sana po, yung itong sinishare ko na to, ay magkaroon din po, bati mo din po sa ating puso yan, na talagang ang pag-ibig po sa ating kapwa ay napakahalaga. We must always stay humble. Para po, ang Panginoon Diyos, sabi nga po ng Panginoon Diyos, hindi ba, ang mga taong nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. So, yung pong pagpapakumbaba is part of love din po yan. Kasi kung wala ka rin pagpapakumbaba sa sarili mo at lagi kang mataas ang pride, ibig sabihin yan, wala pa rin nananatiling love sa iyong heart. So kailangan po natin talaga mag-stay tayo doon sa ibinibigay na mensahe ng ating Panginoon na love one another. Napakahalaga po kasi talaga yan. Naku, pagka wala po tayong pag-ibig sa ating puso, napakahirap po niyan. Talagang nagugulo po ang buhay kapag wala tayong pag-ibig. Ang pag-ibig ay sabi nga, ang love is kailangan nandun nakalakip dyan yung mga understanding, yung patience, hindi ba? Yung joy, sabi nga nandyan lahat, nakalakip lahat dyan yun, yung ano ng pag-ibig, ika nga, mapagpasensya, mapagtiis, mapagbigay, so, mapagpakumbaba, lahat yan, nakapaloob yan sa ano ng Panginoon Diyos yung sinasabi niya. Di ba ang Panginoon Diyos ay gano'n ang kanyang ginagawa? Kaya nga sabi nga yung mga katuruan niya dapat talaga natin yang sinasapuso para hindi po tayo nagiging pangit sa tingin po ng iba doon sa mga hindi magagandang bagay na nagagawa natin. So, kailangan po natin talaga mag-stay tayo sa ating love. Napakahalaga po niyan. Sabi nga, love is a many splendor thing. Di po ba? Marami po talagang nakapaloob dyan sa sinasabi ng pag-ibig na yan. So, alam nyo ba kung anong talagang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin? Naku po, pag nalaman nyo po ito, yan po ay nakapaloob po yan sa John 3:16. Yan, ganun na sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kung kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, at yan nga po ay si Jesus, upang ang sinuman ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Di po ba? Napakasarap po niyan. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Hindi lang po sa akin, hindi lang sa iyo, hindi lang kung kani-kanino, kundi sa buong sanlibutan. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di po ba? Imagine po ninyo, binigay yung bugtong ng kanyang anak na si Jesus para lamang po sa ating mga kasalanan. Kung wala pong pag-ibig, ang Panginoon Diyos, baka lahat po tayo mabuhay na puro makasalanan. Kasi po, dahil sa pag-ibig na yan, iniligtas na po tayo sa kasalanan. Alam po ba natin yon na iniligtas na tayo ng ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang pag-ibig? Marami pa pong hindi nakakaalam yan. Ang alam lang po natin ay baka nabubuhay lang po tayo dito sa mundo. Hindi po. May purpose po si Lord kung bakit po tayo nandito sa lupa. Mayroon po siyang magandang plano para sa buhay natin na hindi lamang po natin na-observe kung ano yun. Kasi po, yung mga iba, hindi ko naman po nila lahat, na lilibang sila sa mga materials na bagay dito sa mundo. Hindi po ba? So, nawawala na po yung paglapit nila sa Panginoon Diyos, na lumalayo ang mga relationship nila kay Lord. So, mahalaga po yun na may relationship tayo para maramdaman po natin kung ano talaga ang tunay na pag-ibig na pinapadama sa atin ng ating Panginoon. So, sana po ay nakapagbigay po ako ng magandang share sa araw na ito at umabot po sana sa inyong mga puso at mga isipan yung mga naibigay ko po mga sharing mga nasabi ko po. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo at sana po ay wag po kayong magsawa na makapakinig po sa aking YouTube channel at marami pa po akong pwedeng mga ma-share sa inyo na magagandang bagay po. Ano po na tungkol po sa sinasabi ng ating Panginoon. At hindi lang po 'yan. Meron din po ako mga pwedeng i-share sa inyo about sa mga tips na katulad po niyan, marami pong nagsasabi na how do I still, sabing ganon, na live na with, nasa 70 years of age ko, eto, nandito ako sa good health, by grace of God, at sabi nga ay, ano daw ang mga ginagamit ko, ano raw ang mga secret ko, ganon. So, marami po akong pwedeng i-share sa inyo. Kaya, stick lang po kayo sa susunod kong YouTube na vlog na gagawin. Ano po, support nyo lang po sana yung aking channel para po naman marami po kayong matulungan. Marami po tayong matulungan din po dito sa ating ginagawang pagbablog na ito. Ano po, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa pakikinig po dito sa aking channel. Thank you so much. At ipinaparating ko po sa inyo yung aking love sa bawat isa sa inyo. Hindi lang po sa mga nakikinig, kahit hindi nakinig, maraming salamat po sa inyo. Talagang kayo po ay tayo po ay nandito sa mundo na ito para mag-ibigan po sa isa't isa. Thank you so much, guys. Maraming po salamat sa inyo. Sana po magkita po ulit tayo. Thank you.